Amen. Ayan, salamat po. Magandang gabi sa ating lahat. Napakaganda ng pag-aaral natin. Lalo nating mapapatunayan ang pagka-Diyos ng ating Panginoon Jesucristo at yung kanya ring pagiging tao. He is truly God and truly man. As we continue po sa ating study, no, yung kanyang kamatayan, ibig sabihin siya ay nagkatawang tao, talaga namamatay. Letter B na tayo, but he was begotten of the Heavenly Father according to the flesh. So ano pong ibig sabihin nito? He was begotten of the Heavenly Father according to the flesh. Meron po kasi mga ibang mga ideas na lumalabas na dahil nga si Jesus ay anak, meron siyang simula, no? So ibig sabihin may pinanggalingan ka, hindi ka Diyos. Mali yung paniniwala na yon. Jesus Christ already existed eternally with the Father kasi si Jesus, siya po yung Word. W-O-R-D. He was the Word. Na sinabi sa John chapter 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So yung Trinity nandun na po sa simula. So yung kapanganakan po ni Jesus, ibig sabihin ng begotten, anak ng Diyos, it is according to the flesh. Yung kanyang physical na katawan, meron po talagang pinagsimulan. Pero Jesus already existed in a spirit form. Maintindihan niyo po yun, ha? Si Jesus, meron siyang simula according sa laman. Siyempre, naging tao siya eh. So, simula nung siya nandun, naging fetus siya, pinanganak, may simula. Pero, it is in the flesh. Pero yung sinasabi natin pagka-Diyos ni Jesucristo, siya po kasi yung salita na kung saan nandoon na siya nung pasimula. Basahin nga po natin yan, Sister Cheng. Revelation 22, 12 to 13. Ayan. Revelation 22 verse 12 to 13. Sister Michelle, pakibasa ang Luke 1:35. Mami Ading Matthew 1 verse 20. Sige, pakibasa mo na yung Revelation 22. Mhm. Omega. Yun. So, nung sinabi to ni Jesus, kasi nga may mga question, eh, kung si Jesus, pinanganak siya, di ba? Doon nga nagsimula sa kanya yung calendar eh. From BC to AD. So meron siyang simula. So ibig sabihin hindi siya Diyos. Naging Diyos lang siguro siya nung yun yung belief ng iba eh. Pero hindi. Yung sinasabing simula na yon, yung sa flesh, sa laman, naging tao kasi siya. Pero Jesus already, or he always existed in the spirit form, number one. Yung sinabi niya, I am the Alpha and Omega, I'm the beginning, the end, the first, and the last. Ibig sabihin, bago pa lang likhain ang lahat, nando na po siya. But in the flesh, merong simula. Nung siya ay kinonceive ng Holy Spirit sa sinapupunan ni Mary. But according to the spirit form, in the flesh, spirit form, Jesus already existed. Siya po ang Word of God. He was with God in the beginning and the Word was God. Malinaw po yan, ha? Ang ganda, no? Nalilinaw natin. O, sige. Pangalawa, Matthew 1 verse 20 tsaka Luke 1:35. Okay. Matthew 1 verse 20, sabi rito, ngunit habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Mhm. Sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria, sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Amen. Yan. Sige. Luke 1:35.
Ayan, sabi dito, sumagot ang anghel, sa iyo ang Espiritu Santo at mapapasailalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Dahil Mhm. dito, isisilang mo'y banal at tatawaging anak ng Diyos. Amen. Yan. So, number two, as such, he was conceived by the Holy Spirit in relation to what? The incarnation. Incarnation. Pag sinabing incarnation, God in the flesh, nabuhay siya in the flesh. Yung Spirit, the Word of God, dwelt among us. Yun po yun, incarnation. Hindi po siya doon ang simula ni Jesus, hindi. Simula pa lang, nandun na si Lord. Ang pangalan niya, Word. He is the Word of God. If you read the book of Revelation, ang pangalan niya, He is the Word of God. So, malinaw po yan sa atin, no? Kung merong ang tanong, si Jesus ba ay Diyos? Oo. Kung Diyos siya, bakit meron siyang simula? Birthday niya, December 25. Yung flesh, pero yung Diyos, yung deity o yung kanyang pagka-Diyos, simula pa lang. Ang pangalan niya nga, Alpha and Omega. Beginning and the end, the first and the last. Sinabi ni Jesus yun. Number two, Jesus was the Son of God. Pag sinabi pong Son of God, napakahalaga nito. Ibig sabihin, galing sa Diyos, ibig sabihin, siya Diyos. Son of God. Son in person, God in being. Pakibasa po, Sister Nobi, John chapter 5, verse, basahin mo mula 18 hanggang sis? To 20, 18 to 20. John 5, 18 to 20. Maganda yan. And then, thank you, Lord. Sister Mel, John 10, 30 to 33. Sister Mel, John 10, 30 to 33. Thank you, Lord. Sister Lola, pakibasa ang Luke 22. Luke 22, 66 to 71. 66 to 71. Ganda. Sige. So, si Jesus was the Son of God. Ibig sabihin, Diyos siya. Siya po yung Messiah. Siya po yung tagapagligtas, hinihintay. At He was declared to be the Son of God. Dineklara talaga. And siya po ang nagsabi, hindi ibang tao. So, pag sinasabi nating Son of God, ibig sabihin, kapantay mo ang Diyos. Kaya yung mga tao gusto siyang batuhin. Sinabi niya yan sa kanyang sarili hindi ibang tao. Siya mismo ang nagsabi sa kanyang sarili. Sige, pakibasa sis. John 5. Amen. Sabi po dito sa John 5 verse 18, lalo namang pinagsikapan ng mga Hudyo na ipapatay siya, sapagkat hindi lamang niya nilabag ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga, sinasabi pa niyang ang Diyos ang kanyang Ama, at sa gayon ay pinapantay ang kanyang sarili sa Diyos. Yan, ipinapantay niya ang kanyang sarili sa Diyos. Kapag tinawag mong Son of God ka, ibig sabihin, pinapantay mo ang iyong sarili sa Diyos. Kaya yung Islam, yung ibang mga ang pinaka-main ng ng Islam, kina-question la, meron bang sinabi sa Bible na sinabi ni Jesus na siya Diyos? Oo, ayan John 5, basahin mo. Pinapantay niya yung kanyang sarili sa Diyos. Sige. Sunod na tayong verse 6, John 10:33 na. John 10:30 to 33. Sino dyan? Wait lang po. Sino po assign? Sa John 10. Wait lang po, Pastor. Sige sis, pakisuyo 30 to 33 po, no? Opo. Ako at ang Ama ay iisa. Ang mga pinuno ng mga Hudyo ay muling dumampot ng bato upang batuhin siya. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, marami akong mabubuting gawang ipinakita sa inyo mula sa Ama. Oo. Alinpas sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong babatuhin. Sumagot ang mga pinuno ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa,
kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos, bagamat tao ka lamang. Yun, hindi nila maintindihan no? He was truly God and also he was truly man. So babatuhin siya ng mga Hudyo kasi sinabi niyang son of God siya Kaya nung sinabi niya, I and the Father are one, may mga grupo mga kapatid Ito yung mga oneness. Oo, na sinasabi nila na, yun, na sinabi na mismo ni Jesus. Hindi. Kaya pag binasa mo sa Amplified Bible, ang may mga open and close parentheses, nung sinabi ni Jesus, I and the Father are one, hindi yan oneness. Hindi yan in person. So, ibig sabihin, yung Ama, si Jesus din yun. Yung anak, God the Father din yun. Hindi. Ang ibig sabihin niya, I and the Father are one is yung nature, yung being, na parehas kami ng Ama, na Diyos kami parehas. Pero different kami in person. Kaya nga yung mga tao gusto siyang batuhin Kasi paano yun? Pwede ba mangyari yun? Hindi nila maintindihan yun. Kaya gusto nilang batuhin si Jesus because He equate Himself to be God. Sige, sunod. Luke 22? Yeah. Luke 22 verse 66 to 71. Sabi po dito, sa harapan ng Sanhedrin, kinaumagahan ay nagkatipon ang Sanhedrin na binubuo ng mga pinuno ng bayan, mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan. Iniharap sa kanila si Jesus at siya'y kanilang tinanong, sabihin mo sa amin kung ikaw nga si Kristo. Sumagot si Jesus, sabihin ko man sa inyo ay hindi kayo maniniwala. Kung tanungin ko naman kayo, hindi rin kayo sasagot. Ngunit sinasabi ko sa inyo, mula ngayon, ang anak ng tao ay uupo sa kanang trono ng makapangyarihang Diyos. Nais mo bang sabihin ikaw ang anak ng Diyos? Tanong ng lahat. Kayo na rin ang nagsasabi, tugon niya. Hindi na natin kailangan ng mga saksi. Tayo na mismo ang nakarinig mula sa sarili niyang bibig, sabi nila. Amen. So, yung point na question about the deity o yung pagka-Diyos ni Jesus, tinatanong nila, meron bang mga Bible verses na sinabi ni Jesus na siya'y Diyos? Ayan po yun. John 10, 30, 33, Luke 22, John chapter 5, basahin nyo. Kine-claim ni Jesus na siya nga ang anak ng Diyos. Ibig sabihin, sa Jewish culture, pinapantay mo ang sarili mo sa Diyos. Malinaw po? So, hindi lang siya basta Son of God. It was their culture, their belief, na kapag sinabi mong ikaw ang anak ng Diyos, ipinapantay mo ang sarili mo sa Diyos. Sige, pakibasa po. Sister Michelle, Matthew chapter 3, 13 to 17. Sister Cheng, Mark 1, 9 to 11. Sister Grace, Luke 3, 21 hanggang 22. Sister Mira, Luke chapter 4, verse 41. Luke 4, 41. Unahin muna natin. Ito naman, God the Father. Number 1, si Jesus, kiniklaim niya. He referred to himself as the Son of God. Sinabi niya na Diyos siya. Pangalawa, he was declared by the Father to be his Son at his baptism. Ayan. Pakibasa ka, Patrick. Ayan. Matthew 3. Ayan, Matthew 3. Ayan, sabi dito, binautismohan si Jesus. 13, dumating si Jesus sa ilog Jordan mula sa Galilea upang magpabautismo kay Juan. 14, ngunit tumutol si Juan at patuloy na sinabi, Ako po ang dapat magpabautismo sa inyo. Bakit kayo nagpapabautismo sa akin? Subalit sumagot si Jesus, hayaan mong ito ang mangyari ngayon sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos. Kaya't pumayag din si Juan. 16, nang siya'y mabautismuhan, umahon si Jesus sa tubig. Biglang nabuksan ang langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumabang parang isang kalapate at dumapo sa kanya.
17. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan." Amen. Ito ang minamahal kong, ano raw? Anak. Anak. So, he was referred to the Son of God, declared by who? Kaninong boses yun? Sa Father. Ama. According yan sa Gospel ni Matthew. Eh baka si Matthew lang nakarinig niya. Tingnan natin yung Gospel ni Mark. Mark 1, 9 to 11. Pakibasa nga po. Baka hindi anak eh. Oh, sige. Yun. Parehas. According to the Gospel of Matthew, sinulat niya sa mga Hudyo. O talaga, anak ba ng Diyos yan? Oo, ganun din kay Mark. Eto, kay Luke. Si Luke, yung Gospel ni Luke, tandaan nyo, doktor yan. Yung sulat niya talagang maganda. In a way, parang chronological. Sunod-sunod at medyo detailed. So nag-research yan, naghanap-hanap yan. Kung totoo ba yung mga sinasabi ng mga tao. Paano niya sinabi? Sinabi daw ng Ama sa Luke chapter 3. Lucas 3 verse 21 to 22. Binautismuhan si Jesus. Verse 21, nang mabautismuhan na ni Juan ang mga tao, binautismuhan din niya si Jesus. Habang nananalangin si Jesus, nabuksan ang langit. 22, at bumaba sa kanya ang Espiritu Santo sa anyong kalapati. Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan." Amen. Grabe, no? O, parehas. Matthew, Mark, Luke. Tatlong tao, ilang witness kailangan mapatunayan para totoo ang sinasabi? Isa lang. Pero tatlo sila na nagsasabi na he was declared by the Father, voice from heaven, that he is the Son of God. Bakit kay John wala? Sa Gospel ni John. Kasi sa Gospel ni John, hindi lang siya Son of God eh. Siya yung Word in the beginning. Siya yung Diyos in the beginning. So, makikita po natin yung kanyang pagiging Diyos. So, ang question ng mga tao, si Jesus ba'y propeta lang? Mali. Diyos siya. Yes, he is a prophet in the ministry, pero Diyos siya. Si Jesus ba isang teacher? Oo, magaling siya teacher. Pero hindi lang siyang teacher, siya'y Diyos. Siya ba'y isang apostol? Yes, pero siya'y Diyos. Siya ba'y mabuting tao? Siya ba'y sugo ng Diyos? Oo, pero siya'y Diyos. He was declared, he referred to himself to be the Son of God. He was declared by the Father to be His Son at His baptism. Wala na pong iba. Yung begotten, yung Ama mismo nagsabi. Siya lang may karapatan magsabi kung sino yung anak niya. Walang iba, si Jesus lang. Kahit na ilang taon pang lumipas, ang Ama sinabi, isa lang ang kanyang anak. Walang iba kundi si Jesus, the Son of God. Ito namang number 3, babasahin Sister Mira, Luke chapter 4:41. Hindi naman natin kailangan paniwalaan to eh. Pero isinulat natin to dito kasi mga ano sila eh, mga nasa spiritual world sila. Kita nila, alam nila to. Sige, Luke chapter 4:41. And sabi po dito sa Lucas 4:41, lumabas din ng mga demonyo sa mga taong sinapian habang sumisigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." Ngunit sinaway sila ni Jesus at pinagbawalang magsalita dahil alam nilang siya ang Mesaya. Amen. Oo, kahit nga, syempre, yung testimony na, hindi mo pwedeng sabihin, testimony kahit mga demonyo. Pero if you think about it, sipin mo lang yung mga demonyo, mga spiritual beings yan, mga fallen angels yan. Kita nila ang Diyos nung simula. Alam nila kung paano mag-worship sa Diyos. Kita nila ang anghel, kita nila si Jesus. Pag sinabi nila, you are the Son of God, you are the Christ, yung mga demonyo, alam nila eh. Kaya alam nyo, tontuwa yung mga demonyo sa mga hindi naniniwala kay Kristo bilang Diyos eh. Because He was acknowledged as the Son of God by Satan and his demons. Eh, mga demons lang yan eh. Kahit po si Satanas. Sige, si Smira, pakibasa. Matthew chapter 4.
Matthew chapter 4 verse 1. Makikita mo dyan. Hindi lang yung mga demons, mismo yung kanilang master. Sabi po dito, tinukso ng Verse 1 to dyablo si 3. Jesus. Yeah, Matthew sino 4 nagtukso sa verse kanya? 1 to 3. Oh, Ang sige, dyablo go. po. Tinukso ng dyablo si Jesus. Sabi po dito, pagkatapos nito, dinala ng espiritu si Jesus sa ilang para tuksuhin ng dyablo. 2. Doon ay nag-ayuno si Jesus ng 40 araw at 40 gabi, kaya nagutom siya. 3. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, utusan mo ang mga batong ito na maging tinapay. Ano yung question niya? Kung ikaw nga ang anak ng Diyos. So he was questioning the identity of the Lord Jesus Christ. Kasi ang totoo, alam niya na yun. Di ba ganun din ang ginawa niya nung in beginning? Kay Adan? Sinabi ba talaga ng Diyos? Yan. So alam niyo mga kapatid, itong pagka-Diyos ng ating Panginoon Jesucristo, napakahalaga na sa ating mga puso, sa ating isipan, na-establish na ang sinasamba nating Panginoong Jesucristo, siya'y nagkatawang tao, pero siya'y Diyos. Siya ay Diyos na pasimula, naroon na. Paano pa? Madadagdag to sa atin. Sister Cheng, pakibasa dyan, chapter 1, 1 to 5. And then verse 14, pakitalon. Sister Michelle, pakibasa Hebrews 1, 1 to 4. Hebrews 1, 1 to 4. Sister Grace, Matthew 28, verse 18. Matthew 28, verse 18. Mami Ading, pakibasa po yung Ephesians 1, 20 to 23. So bakit natin masasabi na Diyos si Jesucristo? Una, letter B, because He demonstrated the attributes of God. Pag sinabing attributes of God, Diyos lang ang makakagawa. Hindi to kayang gawin ng tao. John is the gospel of Christ's deity. D-E-Y-T-Y. D-E-I-T-Y. So pag narinig yung deity, yung kanyang pagka-Diyos, ibig sabihin, He demonstrated the attributes of God. So pag binasa mo yung book of John, yung gospel ni John, pinapakita dyan na talagang Diyos siya. Okay? Hindi lang siya bastang tao. Sige, pakibasa. 1, 1 to 5. Hmm. Yan. So yung creation, no, nasa kanya. Sige, tuloy sis. Yun, sige. 14. Yung Diyos na salita na gumawa ng lahat ng bagay. Okay, ulitin ko ha. Yung salita, pasimula, nandyan na. Siya'y Diyos. At yung pasimula na yon, yung beginning na yon, wala pang ginagawa, nandun na siya. At sa pamamagitan niya, ginawa ang lahat ng bagay. At dahil ginawa niya ang lahat ng bagay, nasa kanya ang buhay. At yung buhay na yon ang liwanag sa lahat ng tao. At hindi kayang kailanman gapiin ng kadiliman. Sige, yung salita hindi sinabing Jesus. Pero yung sinimulan ni John, yung gospel niya, hindi genealogy. Si Matthew, sinimulan niya genealogy, di ba? San galing si Jesus, yung kanyang mga magulang? Galing kay Abraham, galing sa lipi ni David. Ganon din kay Luke, di ba? Sinabihan niya. Si Mark naman, ang simula, yung ministry ni Lord. Pero si John, paano simula ni John? Yung pinanggalingan ni Jesus. Siya Diyos, wala siyang pinanggalingan. Sa kanya nanggaling ang lahat. Ganda. Praise God. Verse 14. Yun. Linaw. Si John, alam mo yung si John, ano yan eh. Siya yung natira sa paa ni Jesus, di ba? Habang nakapako siya, sa kanya binilin si Mary. Kaya alam niyo yung testimony, yung gospel ni John, yung pagkukwento niya ng magandang balita. Ano yan? Eyewitness. Sabihin nyo nga yun, eyewitness.
Eyewitness. Witness. Ibig sabihin na eyewitness, hindi ito hearsay o kwento-kwento lang. Siya mismo nakita niya eh. Kaya pag binasa mo yung 1 John, 2 John, 3 John, I have seen, we have heard, we have touched him, we have heard him with our own eyes. Sabi niya, yung salita, naging tao eh. Naging laman. At sabi niya, dinescribe niya na yung naging tao na yon is begotten of the Father, galing sa Ama, full of grace and truth. Ganda, no? Talagang Bible, pinapakita sa atin ang pagka-Diyos ni Jesucristo. So ano yung attributes ni Jesus na pag-aaralan natin? Number 1, He is all-powerful. Siya'y makapangyarihan. Walang hindi kayang gawin si Lord. Kapag inas mo sa pangalan niya. Kaya nga, no, may mga times na sa gospel, nababasa nyo, pag sinasabi ni Jesus, naalala nyo, tinanong niya si Bartimeus, bulag. Wala pa po nakakapagpagaling ng bulag, mga kapatid. Kaya nung tinanong niya si Bartimeus, parang ano yun, 50-50 yun, yari ka doon. Wala pa nakakapagpagaling ng bulag. Si Jesus pa lang. Ibig sabihin kasi yung pagpapabigay ng mata sa bulag, paningin, siya yung Mesaya. Nung ano tanong niya kay Bartimeus, anong gusto mo? Parang ano, kaya mong gawin lahat? Oo, kaya niyang gawin lahat. Bakit? Diyos siya eh. Diyos ang Panginoong Jesucristo. Hebrews 1:1-4. Ayan, sabi dito, nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak. Verse 1, Noong una, nangusap ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Prophets. Yes po. Old Testament. 2, Ngunit nitong mga huling araw, siya ay nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng kanyang anak ay nilikha ng Diyos ang sanlibutan at siya ang piniling tagapagmana ng lahat ng bagay. Pause lang sis ha. From reading John chapter 1 to Hebrews chapter 1, pareha sila ng sinasabi. Yung Hebrew writer, hindi alam kung sinong sumulat, pero maraming theologian, sabi nila si Apostle Paul, na sa pamamagitan ng anak nilikha ang sanlibutan. He is the Word. Sige, tuloy. 3, Sa anak ang maningning na sinag ng Diyos, kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. Yan! Siya ang sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng kanyang salita, sa kanyang makapangyarihang salita, pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya ay umupo sa kanan ng makapangyarihan Diyos doon sa langit. Sis, 4, pakibasa nga uli yung verse 3 lang muna. And ang anak ang maningning na sinag ng Diyos, kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. Siya ang So, sabay-sabay nga tayo, sabihin natin, sis, sabihin natin, kung ano ang Diyos, yun din ang anak. Oh, ang linaw. Sige, sabihin nyo. Ang linaw, sabi ng Bible. Ang Diyos. Oo. So kung ano si Jesus, He is the perfect representation of the Father. Hebrews chapter 1 verse 3. Sige, tuloy mo sis. Ayan. Siya ang nag-iingat sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya ay umupo sa kanan ng makapangyarihang Diyos doon sa langit. 4, Ang anak ay ginawang higit na dakila kaysa sa mga anghel, tulad ng pangalan na ibinigay sa kanya ng Diyos ay higit na dakila. Amen. He uphold all things by the power of His word. Sa salita niya, kaya umiikot ang mundo, universe, nasusustain niya ang lahat. Sino? Sa salita niya. Sino yun? Si Jesus yun eh. All powerful. Who can sustain creation? Who can uphold all things? Lahat ng bagay, kaya niyang hawakan. Sa Tagalog, nag-iingat sa sangsinukob. Sino? Yung anak. Hindi kayang gawin ng anak yun kung hindi siya Diyos. Kaya ang sinabi ng Hebrew writer, kung ano ang Diyos, gayon din ang anak.
Same sila ng attributes. Kung ang God the Father, all-powerful, ganun din ang anak ng Diyos. Si Jesus, all-powerful. Matthew 28, verse 18, sinabi niya yan. Alam niya, narinig niyo na yan. Mateo 28 verse 18, sabi po dito, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Amen. All power has been given to me in heaven and on earth. Ephesians chapter 1, 20 to 23. Sabi rito, ang dakilang kapangyarihan din iyon ang muling bumuhay kay Kristo at nag-upo sa Kanya sa kanan ng Diyos sa kalangitan. Mula roon ay namumuno si Kristo sa lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan at pamunuan sa kalangitan. Amen. Higit na dakila ang kanyang pangalan kaysa lahat. Hindi lamang sa panahong ito kundi maging sa darating. Yan! Ipinailalim Tuloy! ng Diyos sa paa ni Kristo ang lahat ng bagay at ginawa siyang ulo ng lahat ng bagay para sa iglesia na siyang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya na pumupuno sa lahat ng bagay. Amen. Amen! Meron bang hindi kayang gawin ang ating Panginoong Jesucristo? Wala. Meron bang mahirap sa Kanya? Wala. Meron pa bang mas tataas sa Kanya? Wala. Sa Kanya ibinigay ang paghahari. Ang lahat ng paghahari, sabi ng Biblia, lahat ng kapamahalaan, kingdoms, dominions, kapangyarihan, powers, at pamunuan sa kalangitan, authorities in heaven. Sabi dun. Kaya Lord, maraming salamat. It increases our faith. For by